15 anyos na ngayon ang grade 10 student na si Vanessa. Sa Abril, magtatapos na siya ng junior high school pero nangangamba siyang hindi siya makamarcha. Napapadalas kasi ang pag-absent niya ngayon sa klase dahil labas-masok siya sa ospital. Sa edad niyang 15 anyos lang, si Vanessa meron ng stage 5 chronic kidney disease dahil di umano sa sobrang pagkain ng processed food at sobra-sobrang pag-inom din ng soft drinks. Hindi po ako mahilig magtubig. Parang iba po yung lasa ng tubig. Parang hindi po fresh. Ayon sa tala ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, kada oras, isang Pilipino ang nagkakaroon ng malalang sakit sa bato. Kung 120 million po, so pwede hong 35% ng mga Pilipinong yon ay meron na hong chronic kidney disease. At ang mga tinatamaan nito ngayon, pabata na raw ng pabata. Kung dati 40 anyos ang sinasabing binabantayan, ngayon meron tayong mga pasyente na 10 years old and below. Paano nga bato maiiwasan para ang ating kidney o bato healthy? Nito lang Miyerkules, si Vanessa naabutan namin sa ward ng isang ospital sa Daet, Camarines Norte. 3 araw na raw siyang naka-admit. Matapos daw kasi ang kanyang dialysis session nung Lunes, tumaas ang kanyang blood pressure. Ngayon po, okay naman na po siya. Sige, start na natin ha. Kailangan kasing i-dialysis si Vanessa dahil sa kanyang stage 5 chronic kidney disease o CKD. Kondisyon na ang kidney o bato ng tao na pinsala o nasira na. Kaya hindi na ito makapagsala ng dugo para matanggal sana ang mga dumi at iba pang sobrang likido sa ating katawan. Pwedeng lumason sa pag-iisip, nagsi-seizure, sobrang lunod na lunod ang katawan, di na makalabas ang sobrang tubig, hanggang sa malunod, mapagod ang puso't mamatay. Ang CKD, maaring komplikasyon ng iba pang mga kondisyon gaya ng diabetes o high blood pressure. Sa kaso ni Vanessa, maaring resulta raw ito ng sobra-sobra niyang pagkain ng processed food. Pag nasa school po ako, yung mga kinakain ko, mga hotdog po, mga redilata. Bihira rin daw siyang uminom ng tubig. Hindi po ako mahilig magtubig. Parang iba po yung lasa ng tubig. Parang hindi po fresh. Sa labas po ng school, madami pong mga nagtitinda. Soft drinks daw po. Nagsimula raw ang lahat, Hunyo nitong nakaraang taon. Para po siyang nahihilo na po. Tapos yun nga po, namumutla. Tapos parang wala na po talagang ganang kumain. Ini-recommend na po ng doktor na admission na. Isinailalim si Vanessa sa iba't ibang lab tests. Mababa yung hemoglobin, sinalinan po ng dugo. Tapos yung pong creatinine niya is tumaas na din, 800. Hanggang natuklasan na nga na ang kanyang mga bato o kidneys halos hindi na gumagana. Baka meron na siyang dati ng sakit na nakakadagdag din kung siya ay na-expose sa mga prosesong pagkain, nakakapagpabilis po ng pagsira sa kidney. So yung po mga pagkain tulad po ng mga may preservatives, high fat, high cholesterol, pwede ho nung makapinsala sa ating kidney. In general po, gusto ho natin lahat in moderation lamang. Dati po, mabilis po akong lumakad. Ngayon po, madali na po akong hingalin. Agad inirekomendang sumailalim si Vanessa sa hemodialysis. Ang hemodialysis po ay paglabas ng dugo sa katawan at pupunta sa isang makina at sa makina ay lilinisin at sasalain, tatanggalin ang sobrang tubig at basura, magbabalanse ng electrolytes at ibabalik din sa pasyente. Sinabihan po akong i-dialysis. Umiyak po ako siyempre kasi masakit po. Pero kailangan ko pong lumaban. So yung nakalagay sa kanya yung temporary catheter na tinatawag. So ang tawag natin dito yung tinatawag na internal jugular catheter. Yung dulo ng catheter is malapit na sa puso. So kung nakikita natin, meron siyang 2 port. Yung kulay pula kung saan lumalabas yung dugo, ipapump ng makina papasok ng dialyzer. Ito yung tinatawag natin na artificial kidney. So yung malinis na dugo, dito bumabalik sa
color blue. Siya po yung pinakabata dito po sa dialysis center. Nung una, 1 hanggang 2 beses kada linggo. Nito pong November lang na mag-critical siya. Habang nagda-dialysis po siya, nagtaas din po yung BP niya. Mga 10 minutes to 20 minutes, nag-seizure na po siya. Ni-recommend na po nung mga doktor na tubuhan na po. Pinaperma na po ako nung sa waiver. Kala ko po mawawala na po siya. Kung pagda-dialysis niya is 3 times a week, libre naman po ang dialysis. Covered na po ng PhilHealth. Wala pong malapit sa amin na dialysis center. Commute po yun. Nagagastos po namin, pinakamababa po ay 500. Ang kinikita ng ama ni Vanessa na si Delio sa pag-uuling, 150 pesos kada sako. Kulang na nga sa kanilang pang-araw-araw na mga gastos. Paano pa kaya ang para sa dialysis at gamot ni Vanessa? 7 klase po siya. Sa isang linggo po, mga 3K. Masakit po yung sakit sa akin. Yung pamilya ko po, wala na pong pera kung saan mag-dialysis po, kung saan po mahanap ng pera. Mataas po talaga din yung pangarap niya, sir. Gusto po niya maging teacher. Sana maghaba pa yung buhay niya. Mahal na mahal siya ng mga tiyahin niya. Mahal na mahal po siya. Lahat po ibinibigay sa kanya. Hindi lang ang ating mga kinakain ang pwedeng makapinsala sa ating kidney. Pati na ang sobra-sobra ring pag-inom ng mga gamot, lalo na kung hindi sinusunod ang tamang dosage. Si Aaron, certified vanidoso, hilig rumampa sa mga male pageant at ang kanya raw sikreto para mag-glow up, pag-inom ng kung ano-anong beauty products. Mga 19 years old po ako, doon ako nag-start. Naging consistent po ako sa pag-inom ng pills kasi gusto ko po i-reach yung parang mala-artistahin na yung itsura. Pero hindi raw ang mga ito inirekomenda o inireseta ng kanyang doktor. Sa halip, ni-research niya lang online. Hindi ko na po naisipan magpa-consult that time kasi parang nakikita ko naman all over the social media na parang may mga nagtitake ng ganito. Effective naman daw nung una na-achieve ang pinangarap niyang glowing skin. Kaya tinuloy-tuloy pa niya ang pag-inom ng mga ito. Dumating na rin po sa point na parang nag-overdose na po ako. Pero nito lang nakaraang taon, bigla raw sumakit ang kanyang batok. Kaya si Aaron nagpa-check up. After ko po malaman, nag-ano po pa rin ako, parang normal na pamumuhay. Kasi parang wala naman po ako nararamdaman eh. Parang, ay, okay lang yan, active naman ako sa lifestyle ko. Hanggang nagdahan-dahan na muna siya sa pag-inom ng kung ano-anong pills. Pero aminado siyang hindi masustansya ang kanyang diet. Hindi po ako marunong magluto ng pagkain ko. So, may mga stock po lagi na mga processed food. At nung muli siyang magpakonsulta sa doktor, nalaman na lang niyang meron na pala siyang stage 5 CKD. Kaya sa edad niya ngayong 22 anyos, si Aaron meron ng iniinom na maintenance medicines. Magastos po yung gamot ko ngayon eh. Siguro nasa 1K plus per week po. 3 beses din siya kada linggo kung mag-dialysis. Tila nagkatotoo sa kanya ang biro-biro ng iba na glow up now, dialysis later. Mapa beauty products, pills, mga antihypertensive, lahat yan pwede maka-apekto sa organ ng tao, lalo sa kidney. Hanggat maaari, wag abusuhin. Lalo na kung walang payo ng doktor. Sana nag-stop ako sooner. Wala pa rin po ako sa acceptance stage. Nahihirapan din po ako. Siyempre, nakikita ko sila mama ng ganyan. Hindi ko po alam kung dapat ba sisihin ko yung sarili ko na nangyari sa anak ko yun. Bata pa po siya. Marami pa po siyang gustong marating. At gusto ko po maibigay po sa kanya yun habang nandito po ako sa lupa. Para sa mga may sakit sa bato, ang isa sa mga paraan para mabigyan sila ng bagong pag-asa, kidney transplant o paglagay ng bagong kidney o bato na galing sa donors. Ito ang nakitang solusyon ni Justlyn na na-diagnose din ng stage 5 chronic kidney disease
nung siya'y 15 anyos pa lang. Hilig daw kasi talaga ni Justlyn ang maalat na pagkain. 4 years old po ako, natatandaan ko. Pag binigyan po ako ng pera, takbo ko po agad sa tindahan, tapos bibili na po ako ng mga chichirya. Araw-araw po ako halos nagsusoft drinks, lalo na po until high school. Kapag po binibigyan po ako ng water ng parents ko, hindi ko po talaga siya nauubos. Si Justlyn, swinerteng makahanap agad ng donor, kaya nagpa-kidney transplant siya. Normal na yung pag-ihi ko po. Sumigla po talaga ako. Nanumbalik ma'am yung kulay ko. Nakabalik siya sa pag-aaral. So what is the lesson? Hanggang naging licensed professional teacher. 29 anyos na siya ngayon. Nung nakini-transplant ako, kapag turo po sa private school, Pero 5 taon matapos ang kanyang kidney transplant, nalaman na ang kidney na idinonate o itrinansplant sa kanya, ni-reject ng kanyang katawan. umiyak ako sa doktor. Pero aware naman po kami nung before the transplant. Pero hindi ko ma-imagine bakit sa akin nangyari. Ang organ ng isang donor na nilagay mo sa isang recipient ay isang foreign body, no? So may sistema ang katawan natin para piliting sirain yun, no? Nakadepende rin talaga sa katawan ng tao. Sabi ko, ayoko na lumaban kasi pagod na yung katawan ko. Pero inisip ko sila, nilalaban pa ako eh. Ang dami na sacrifice ng family ko for me. Sumasa ilalim na ngayon si Justlyn sa tinatawag na peritoneal dialysis. Hindi katulad ng hemodialysis na isinasagawa sa ospital, ang peritoneal dialysis pwedeng gawin kahit saan gamit ang cleansing fluid. May catheter na nakakabit sa tiyan. Pagkarapos ng 6 hours, tatanggalin na po yung tubig. Sumasama na ho doon yung basura at yung sobrang tubig. Magsasagot tayo ulit ng mga comments, questions. Bilang guro, ang nangyari raw sa kanya ang pinakamahalagang leksyon na maibabahagi niya sa iba. Sana mas maging conscious tayo sa mga kinakain natin, sa mga ginagawa natin, yung lifestyle natin. Nagsisimula yan sa prevention. Bawasan yung mga pagkain mataba, maalat, matamis, no? Paano yun? Lahat sila masarap. Di naman sinabing huwag kumain na masarap. Ang sinasabi lang po, sundan yung pinggang Pinoy, no? Balansyado. Kalbaryo at magastos, magkasakit sa bato. Kaya wag po nating abusuhin ang ating kidneys. At kasabay ng paglaban ng parami at pabata ng pabata nating mga kababayan sa sakit na ito, sana palakasin din ang health services ng gobyerno na susuporta sa kanilang laban. Ang pangako ng maraming kandidato ngayon na prioridad nila ang kalusugan ng bawat Pilipino, sana tuparin nila at wag lang hanggang laway.